Ayon sa National Statistical Coordination Board o NSCB, nasa 52 piso kada araw ang kailangang halaga ng isang tao para makapamuhay ng marangal. Pero ayon sa isang ekonomista, tila hindi ito makatotohanan. Balita hatid ni Dano Tingkungko. Sa outpost na ito sa Nia Road, nakadestino si PO1 Jojit Kawa ng QCPD Station 10. Dito sa Maynila, mag-isang tinutupad ng Tubong Isabel ang pulis ang kanyang mga pangarap. Para madugtungan ang pang-araw-araw na gastos, gamit na gamit ni Jojit ang 90 pesos na arawang subsistence allowance sa kanilang mga uniform personnel. Nagkakasya na lang kaya nakakaraos pa naman. Pero sabi nga nila, kung gusto, maraming paraan. Kaya nag-loan si Jojit ng 200,000 pesos noong nakaraang taon pampagawa ng tahanan. Yun nga lang, isang taong pako sa mahigit 9,000 pesos ang buwan ng sahod niya. Kasama na ang subsistence allowance na dapat sanay pang emergency lang. Doon sa boarding house, magkano ulit? Ganun pa rin. 3,500. Opo. Minus yung kuryente 500. tubig, 500. Minus, nagpadala ka pa ba sa pamilya mo? Mga 4,000 na lang pag sa isang buwan. Ito na lang ang panggastos mo na isang buwan? Divided by 30 days. Kasi isang buwan to, di ba? So lalabas, 46 pesos. Kaya nga, 46 pesos na lang. sa isang araw. Naramdaman mo ba? Yan nga rin po. Mahirap. Kaya nga mahirap eh. Ang natira sa sahod ni PO1 Kawa hindi gaanong nalalayo sa poverty threshold ng National Statistical Coordination Board na 52.6 pesos kada araw. O halagang kailangan na isang tao kada araw para mamuhay ng marangal. Umaabot sa 12% ang itinaas ng poverty threshold mula 2009 hanggang 2012 kasabay ng naitalang inflation o pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Bumaba man ang bahagya, halos hindi naman gumalaw ang insidente ng kahirapan sa loob ng 6 na taon. Isa pa rin sa kada 4 na Pinoy ang maituturing na mahirap. Mas marami pa raw ito kung nakabase ang poverty threshold sa mas makatotohanang halaga. Tanong ko sa iyo, mabubuhay ka ba ng 52 pesos sa isang araw? Realistic ka siguro, kahit $2 man lang, ano? $2, which is maybe around 90 pesos, mukhang grabe, no? Paliwanag ni Jock, no, isa ang pagdami ng populasyon sa dahilan kung kaya't patuloy ang kahirapan sa bansa. Maangat nga ekonomiya mo, pero dumadami rin yung bata, no? Dumadami rin yung Pinoy. Siyempre, halos in per capita terms, pag dinivide mo yung pie ng number of people, halimbawa ito yung ekonomiya, tapos dumadami yung Pilipino, walang pagbabago talaga. Hindi rin daw dapat idugtong ang pagganda ng ekonomiya ng bansa sa pag-ahon ng kahirapan kung wala namang garantiyang mararamdaman ito ng mahihirap. Ayon kay Jock, no, para tuluyang mapuksa ang kahirapan, dapat kumilos ang gobyerno para makagawa ng trabahong pangmatagalan at hindi panandalian lang. Magkadugtong yan Walang trabaho, kahirapan, kagutuman. Diba? Most likely kung wala kang trabaho, makakaramdam ka ng kahirapan, at paminsan-minsan hindi ka kakain. Sa huli, aasa na lang daw si Kawa na maipasa ang resolusyon sa Kamara na naglalayong maitaas sa 150 pesos ang subsistence allowance ng mga uniform personnel na katulad niya. Dano Tingkungko, GMA News.